Last time kausap namin kayo, yung naging pahayag nyo, may 31 public contractors na nagbigay nga ng donasyon sa mga national candidates nitong nakaraang 2022 elections. Pero may recent po kayong pahayag, sinasabi nyo, 3 dun sa nilabas na listahan ng Pangulo nakasali dito sa mga nakakuha ng flood control projects, pinakamalalaking contractor, yung top 15, 3 dun ang nagbigay ng campaign donations. Chairman po, pwede na po ba naming malaman kung sino po itong 3 contractors na ito? At confirmed na po ba na nung time nagbigay sila ng campaign donation, meron po silang project sa gobyerno? Ma'am DJ, alam ko po na siyempre kasama sila sa listahan ng ating Pangulo. Kaya lang po, Ma'am DJ, sana inyong ipagpapaumanhin kung bakit hindi namin marireveal sapagkat ito po'y parte ng isang investigasyon na magiging basihan ng criminal case. And therefore, ayaw namin pong i-telegraph yung pong lahat, lalo na po doon sa mga defendants na pagpapaliwanagin pa bilang parte ng tinatawag na due process. And therefore po, sinabit na naman po namin kagabi ang ating pong listahan sa House Committee on Appropriation. Yung po ay partial at sigurado pong dadami pa yon sapagkat isa-isa po namin nire-review ang lahat ng SOSE na pinail ng mga kandidato noong 2023. Again, tama po kayo, Ma'am Maricel, Ma'am DJ, pinapakonfirm pa po natin sa DPWH kung may kontrata sila on the day ng magbigay ng donation or immediately after ng election upang makita natin yung violation sa Section 95 letter C ng Omnibus Election Code. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!